Sound check. So, ayan. Nakaka-bless yung praise and worship kanina, no? Na-bless ba kayo? Ay, parang hindi. Hindi, joke lang. So, ayun. So, ano na yung clicker? Awesome. Ano yung tingin mo? So, ayan guys. Hello guys. Parang malungkot kayo guys ah. Birthday ni Jesus! Wala pamaska. So yun nga. Break tayo sa tanong. Ramdam niyo ba yung Pasko ngayon? Hindi, no? Ramdam niyo ba yung Pasko? Malamig lang. So, di ba, sige, yung totoo na lang, ramdam niyo yung Pasko? Ah, so, parang hindi. Okay, hindi. Kasi, gets ka naman na ano. Kasi di ba nung bata pa tayo, yung hinihintay ka. Okay, sabi nila, hindi. Bakit kaya? Kasi kasi walang regalo, di ba? Tama? Eh talaga yung hinihintay nyo eh, no? Katulad ng mga bata pa tayo, guys. Ito. Di ba, ang saya ng Pasko. Kasi, may regalo, may monito-monita, tapos yung ampaw ni Ninong at, yung ampaw, yung red na sobre ni Ninong at Ninang, tapos sasabihin ni Mama, anak, tago muna natin to ha. Tapos di ba, maghihingiin na natin yung ampaw na ibigay ni Ninong na cash. Sabihin nila, kulang pa to sa pagbabalakay ko sa'yo. Gusto mo bilangin ko yung mga gastos ko sa'yo. Diba ganon? Yun yung nag-usapan namin kanina eh. So, yun. So, nung bata pa tayo, ay yung tingin natin sa Pasko eh. Hindi ko ramdam yung Pasko kasi walang regalo. Tapos, pag may regalo, saya-saya na. Laro-laro na with pinsan, diba ganon? Ayun yung mga sa Pasko, yung mga scene, yung mga scenario na natin. So, ang title natin ngayon ay The Greatest Gift. Siyempre, the birth of Jesus, hello, Pasko. The greatest gift. So, yung regalo na binigay sa atin, nasisira, nawawala ng value, nakakalimutan, di ba, naluluma. Pero meron tayong pag-uusapan na gift today na hindi nasisira, hindi naluluma, at hindi makakalimutan kahit kailan. Amen ba? May ganun bang gift? Musim daw. Sige. So, yon. Sometimes, yung mga pag may birthday, yung ang bibigyan natin ng gift, yung mga may birthday, di ba? Pero ngayon, yung may birthday yung nagbigay ng gift. Wow. Diba? So, ayun. Dako tayo sa ating text today sa Mateo 1 verses 18 to 25. Pwede pa tayo lahat tumayo? And sabay-sabay nating basahin, mga children. Go.
Purihin ang Diyos sa kanyang salita, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, napakabuti mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa panibagong privilege na binigay niyo sa amin para makapag-aral, Lord God, ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, yung Espiritu ng wisdom, Panginoon, na bigyan niyo kapakaman ng wisdom, Panginoon, upang maunawaan ang salita mo, Lord God. At dalangin din po namin, Lord God, alisin niyo po, Lord God, yung mga hindrances habang kami nag-aaral, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord God, ang magtuturo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na samahan mo po ako, Lord God. Tulungan mo po ako, Panginoon, sa hapon na ito. Ito po ang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede na tayong umupo. So, sino ba yung greatest gift? Okay, si Jesus. Pero today, aaralan natin yung tatlong bagay na bakit siya greatest gift. Okay? Una, ito yung tatlong points. The greatest gift, it is God's gift. Bigay siya ng Diyos. Galing siya sa Diyos. And God's grace, biyaya siya ng Diyos. And God's promise, pangako siya sa atin ng Diyos. Okay? So, ito. So, first, Jesus is from God, right? Yan, God's gift. Regalo siya sa atin ng Diyos. So, verses 18 to 20, sabi niya, now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with a child from the Holy Spirit. So, background check muna tayo. Doon sa book ng Matthew kasi, sa chapter 1, sa verses 1 yan, hanggang 17, puro genealogy, puro pangalan. So, simula kay Abraham, so, pinapakita doon kasi, ang recipient kasi ng book na yan ay Jewish. So, sa Jewish culture, sobrang importante sa kanila kung sino yung pinagmulan mo. Kung sino yung descendant. Yan, descendant mo. Sobrang importante sa kanila. Kaya nga, dati ba, tawag sa kanila, Jesus, son of Joseph. Ano pangalan nito, Kuya Juan? Sa 12 disciple? John, son of Zebedee. Tama, yung mga ganon, diba? Sobrang importante kasi yung patriarch, ganon. So, sobrang importante na si Jesus ay nasa lineage ni Abraham. So, magbabasa niyo sa verse 1 na mula kay Abraham to David, 14 generation. Mula kay David hanggang sa exile, yung sa Daniel, 14 generation. Mula sa exile ng Babylonia hanggang kay Jesus, yung 400 years of silent, 14 generation. So, importante yon para sa isang Jewish na malaman na, paniniwala ba ko siya yung Messiah? Kasi kailangan malaman ko kung saan siya yung lineage. Ganun. Kailangan nilang malaman yon. So, ganun sila kahigpit. So, yon. Yung birth ni Christ, hindi siya katulad ng ibang birth, ng ibang kapanganakan. Alam naman ng lahat yan. Kasi isa sa pinakamahalagang doctrine or pinapaniwalaan ng isang Christian, yung virgin birth. Tama? Niniwala kayo? Ay, baka hindi. Baka nasa listihan lang si Joseph. Baka ganyan naisip nyo. So, ito yung isa pinakamahalagang dapat pinapaniwalaan ng isang Kristiyano. Yung virgin birth. Okay. Yung kapanganakan ni Jesus, hindi siya basta-basta ordinary kapanganakan lang. Alam mo kung bakit? Work siya ng Diyos. Hindi si Jesus, planuhin natin yung na Jai. Kaya kailangan after ganito, panganak na si Jesus. Hindi siya pinalano, hindi siya family planning, hindi siya human to human. Human to God siya. So, kaya masasabi natin na si Jesus, 100% human, and also, 100% God. Kaya sasabihin mo, human si Jesus, ibig sabihin, namanan niya yung kasalanan. No. Hindi ni Jesus. Wala si Jesus naman ng sinful nature. Okay? Hindi. And also, holy din siya dahil sa Holy Spirit. Dahil divine. Pati na sasabihin, fully human, fully divine. So, ganon. So, ganon yung kay Jesus. So, the greatest gift
is not came from God. 'Di ba? So, ulitin ko, hindi siya galing sa tao. Hindi siya pinilano ng tao. Ito ay pinilano ng Diyos. Work ito ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Okay? Okay, work siya. Pag sinabing work, ibig sabihin, ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang gumawa. Wala tayong ginawa. Okay? Mabilis lang to, 20 minutes. Next. Sabi ko na, God's grace. Bakit kaya God's grace? Sabi ito, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So, the name Jesus means Yahweh. Yahweh save, or Yahweh is salvation. So, transliterated from Hebrew and Aramaic, the name Yeshua. So, sa English, Jesus. Sa Hebrew, Yeshua. Para din lang tayo malito. O, Yeshua. Joshua, pwede. Ayun. So, yung pangalan ni Jesus, hindi lang siya basta pinangalan lang. Ay, pangalan ko sa'yo, Jesus. Kasi, ang meaning nun, Yahweh is salvation. Hindi. Meron siyang purpose. Diba? Ano ibig sabihin ng grace? Unmerited favor freely given to humanity. So, it is not a reward for obedience or moral achievements ng isang tao. Kaya nga sabi sa Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Hindi siya dahil, nasave ako kasi ang bait-bait ka. Nasave ako kasi ako na to. Hello? Ako na to. Diba? Hindi ganon. Hindi tayo na-save dahil ganon. Hindi siya na-save, kasi close ko si Hindi ganon si God. Okay? Na-save tayo kasi gift siya ng Panginoon sa atin. Grace nga, unmerited favor freely given to humanity. So, ano ba yung sabihin ng gift? Sige. Ano ba yung sabihin pag gift? Pag binigyan ka ng gift. Diba yung gift, freely given? Walang kapalit. Tama ba? Baka kasi, bibigyan ko ito ng gift, para meron akong gift. Ganon. Ganon ba? So, ganon din yung Panginoon sa atin, no? Walang kapalit. Yun nga grace for by grace you have been saved through faith. Hindi mo to gawa. Binigay niya na. Binigay niya na. Okay? So, pangalawa, kaya't ibigay. So, pangalawa, yung gift, free siya sa ating tumatanggap, pero may cost siya sa nagbigay. Tama? Sige, si Nero, binigyan ako ng gift, gumastos si Nero, tama? So, meron siyang cost. Ay, magbibigay ako kay Ate Dayan ng gift, tapos, may budget, gano'n. Gano'n din si Jesus. Akala mo ba, wala siyang, bibigyan lang kita ng salvation, wala siyang binagbayaran? Akala niyo ba wala? Meron yung cost. Anong ginawa niya ulit sa cross? Nag-suicide? Sabi kasi nagpakamatay hindi. Okay? Yung ginawa niya sa cross, yung crucifixion, kinrucify siya. Okay? Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Okay? Akala mo magbigay lang siya. Laki ng kapalit nun, lalo na yung sinabi ni Pastor Enrico na, your kasalanan mo ng past, present, and future, covered na. Diba? Wow. Kaya mo ba yon para sa kasalanan ko? Ito yung sinabi sa akin ni Kuya Bon Para sa kasalanan, kaya mo ba si Jesus lang kaya makatumbas nun ng kasalanan ng lahat ng tao ng buong sanlibutan. Siya lang yung makakatumbas ng pagbabayaran na yon. Tama ba yung grammar? Tagalog na lang. Siya lang yung grammar yun? Makakatumbas nun, kasalanan ng buong sanlibutan. Anong tamang grammar? Okay na yun. Nagets yun na. Nagets yun na. Okay. Pangatlo, yung gift, pag binigay siya, binabawi. Ay, bababain ko na, Dayan, yung gift ko sa'yo. Kasi, wala ka.
binigay sa akin eh. Binigyan kita ng 1 week para magbigay. 1 week na. Ganun ba si God? Ganun ba? Parang yung gift ba na ito, pag binigay niya, babawiin niya? May ganun ba? Di ba freely given na nga? Babawiin pa ba yung gift? Hindi. So, naniniwala kayo sa OSAS. Naniniwala kayo. Okay. Lahat ng mga Calvinist, tsaka lang. So, naniniwala kayo na pag binigay yung gift, hindi na siya pwedeng bawiin. Or hindi na siya babawiin dapat na nagbigay. Kayo, sa sarili niyo, dapat naniniwala ko, tama. Ganun ang Diyos. Pag binigyan ka niya ng gift, yung salvation, gift ng salvation, hindi niya na yung babawiin. Ay, si Arvin, ang kulit nito eh. Babawiin ko ngayong gift. Gumawa na naman sa akin ng kasalanan. Free na nga yung binigay kong gift na salvation eh. Kunyari lang. Ganun ba si God? Di ba hindi? So isipin mo na lang, kung hindi ganun si God, isipin mo, hindi ganun si God, yung pagmamahal, isipin mo yung pagmamahal. Grabe no, kung hindi ganun si God. Na-imagine nyo? Siyempre hindi. Kasi yung love ni God, hindi natin mai-imagine. Hindi na natin ma-explain. Okay. Pang-apat. Yung gift ng Diyos, hindi lang siya basta natatapos nung binigyan kanya ng gift. Yung salvation, yung grace, hindi lang siya natatapos. Okay, tumanggap ka sa akin ngayon, bigyan kita ng grace. Hindi lang siya natatapos doon. Kundi from the rest of your life, mararanasan. Amen ba? Grabe, no? Grabe! Grabe. Hindi. Diba, alam mo yung kantang, hindi. Awitin ko man lahat ang di kayang ilarawan ng... Ay, ba pala yun? Ay, kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay. Diba? Kulang pa yung word na Lord, salamat. Para matumbasan yung ginawa niya sa atin, ano? Grabe. At bilang recipient ng gift na yon, ang dapat natin gawin? Kakakanta lang kanina ng umaga. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Yung forgiveness, ayun yung pinaka-greatest gift for me na na-receive ko from God. Yung forgiveness niya sa atin. At yung forgiveness, grabe yung forgiveness niyo. Hindi lang siya one time. Ang daming beses. Siguro kung sinabi niyang, Lord, kailan ako dapat magpatawad? 70 times 7. Parang sa kanya, 17 million. Grabe, no? Hanggat nababuhay ka, pero inaabuso kasi natin eh. Grabe ba? Grabe na. So, ayun. So, pangatlo. Hala, ang bilis! Ayun, the greatest... Ay, mali. Hindi pala. Yeah, the greatest gift is not given to the deserving, but to the undeserving. Diba? So, hindi siya nagbigay kasi, oy, ang mabait to si Nero, mabait to si Alpha, bibigyan ko ng gift. Parang si Santa Claus, no? Pag naughty ka, di ka bibigyan. Hindi siya si Santa Claus eh. Ay, naughty to si si Edris. Hindi ka siya bibigyan ng gift ngayong Christmas. Hindi ganun si God. Kahit naughty ka, bibigyan ka niya ng gift. Diba? Sabi nga hindi mo deserve. Grace, hindi mo deserve. Arvin, hindi mo ako deserve. Charot. Hindi mo deserve yung grace na binigay ng Panginoon. Unmerited favor nga eh. Hindi niyo ako deserve. Charot.
So, hindi natin deserve. Ay, lagi yung tatandaan, hindi mo deserve. Baka kasi kaya natin ng ambition, guys, kasi, ako naman, bigay naman sa akin to ni God. Tsaka, bakit? Pinilit ko ba siya? Binigay niya nga sa akin eh. Baka ganun yung nasa ano nyo Hindi mo deserve. Tandaan natin yan, hindi mo deserve. Pero binigay niya. Galing, no? Okay, pangatlo. God's promise. Bakit? All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, Emmanuel, which means God with us. So, isa sa attributes ng Panginoon na palagi nating nararanasan, palagi nating alam natin to, nararanasan natin yung pagiging faithful niya. Amen ba? Sino yung faithful? Sino yung naranasan niya yung pagiging faithful ni Lord sa kanya? Okay, so 1, 2, 3. Kayo lang. Okay. Kayo lang tayo yung nakaranas ng faithfulness si Lord. Sige, sabihin ko yan kay God. Joke lang. So, yun. Isa sa nararanasan nating attributes niya, yung pagiging faithful niya sa atin. Amen ba? So, pag sinabing faithful, He keeps His promise. Pag sinabi niya, gagawin niya. Okay? Kasi faithful ako sa'yo. May promise ako sa'yo, tutuparin ko yun sa'yo. Ganon si God. So, etong birth of Jesus Christ, etong si Jesus Christ, pinangako niya na sa atin yun nung panahon pa lang ni baliktad. Isaiah. So, mamaya na yan. So, panahon pa lang ni Isaiah, meron ng prophecy na darating. So, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Kung tatanungin nyo, bakit si Mary? Obvious naman. Actually, kung bakit si Mary, napaisip ko, bakit kaya si Mary? Ang dami naman sigurong virgin dun na bata na nung panahon niya. Alam nyo ba, si Mary, according sa scholars, sa kanila lang, di ako scholars ano daw, kailangan yung bloodline ni Mary ay nasa bloodline din ni Abraham. Kasi di ba hawak niya yung covenant Pangalawa, kailangan taga Nazareth. Kasi nasa din siya Nazareth, ganun. Pangatlo, kailangan pure, virgin. So ayun, kung bakit si Mary. And sa version ng Luke, ng birth of Jesus Christ, at sa version ng Matthew, Mark, Luke, Matthew, Mark. Sa Mark, meron ba sa Mark? Birth of Jesus Christ? Diyan lang wala, Matthew, Mark. Meron. Meron ba? Di ko lang sure. Alam ko sa Luke meron. So yun. Sa version ng Matthew, Mark, Luke. Sa version nun, kasi di ba same lang sila ng, so yun. Sa version ng ngayon, sinabi doon na kung bakit si Mary, di sinabi kung bakit si Mary, pero si Mary yung sinabihan na, okay, Mary, magko-conceive ka ng ganito, ng anak. Naalala niyo yung Sunday? Nung Sunday, tinuro ni Pastor Ray. Diba? Diba ang title niya, ang niya ata, Salvation, puro S yun hindi, sige yan. So, yung topic ni Pastor Ray, pero Luke naman siya, ganito rin. Pero dun kasi, sobrang detailed sa Luke, ng birth of Jesus Christ. Ayun talaga, point of view ni Mary. Ito, point of view ni Joseph. Kasi importante nga kasi yung lalaki. Importante nga, tama, yung lineage, father. Di ba nga yung recipient ito, Jewish? So, importante, sino pinagmulan mo? Sino ang mo, diba ganon? So, ito din, si Joseph din, by the way, lineage din siya ni David, tama, ni Abraham. So, yon. So, balik ako doon sa Isaiah. So, yun nga,
na pinangako na siya, prophecy na siya kay Isaiah ng Diyos sa panahon pa lang ni Prophet Isaiah. So, marami yan. Meron pang ang for unto us a child is born. Anong verse yun? Sa Isaiah. A son is given. Oh, ano yun? Wonderful Counselor, Mighty God. Ang dami. Puro Isaiah. Kasi nga, isa si Isaiah sa major prophet. At si Isaiah, pag tinanong mo sa mga Jewish, kung sino si Isaiah, kilala nila. Dahil isa siyang major prophet, malaki yung tingin nila kay Isaiah. Hanggang ngayon pag tinanong mo, magkala mo si, yes, I know, gagawin yun. Kasi nga, naniniwala sila kay Prophet Isaiah, kasi propeta, history. Kasi di ba ng Jewish. Pero pag si Jesus Christ, hindi sila naniniwala kasi sobrang alam mo na, ilang % lang doon naniniwala kay Jesus Christ eh. Pero pag tinanong mo yung mga Jewish ngayon, kilala nila sa Prophet Isaiah, Jeremiah. Kaya sino nga yung 5 major prophet? Isaiah, Jeremiah, Daniel, Ezekiel. 4 lang. Lamentation. Si Jeremiah yun, di ba? Si Jeremiah yun. I mean, yung propeta ng Israel na tinitingala nila ngayon, na major. Ayun. So, may napanood kasi ako na mga debate na ganyan. Debate siya ng Jewish to Jewish, pero isang Jewish naniniwala kay Jesus, and sila hindi. Pag sinabi nilang, I know, Prophet Isaiah, ganun sila, pero ito yung, pag sinabi ng Jewish na Christian na in-explain niya na, ito, darating yung Messiah sa ganito, na in-explain niya na si Jesus talaga yung dinedescribe. Pero sabi nila, ay, kailangan nyo ng tagapag-explain ng scripture na yan. Ganon sila. Di ba kasi meron silang scriba, meron silang, sa panahon nila, may scriba, may ganon. So, sila, ang gagawin na lang nila, makikinig ng salita ng Diyos. Lalo na kay Nehemiah. Kaya sino nga ulit yung scribe sa panahon ni Nehemiah? Sino yung scribe sa panahon ni Nehemiah? Ezra. Yon. Naalala nyo, tinayo yung wall ng Jerusalem, tapos si Nehemiah, di ba, nagkaroon sila ng revival sa Panginoon. Nung nabalik na, patay na si Daniel. Yon. Tapos, ang gagawin na lang nila, makikinig na lang sila ng salita ng Diyos kasi andyan na si Ezra, scriba, magbabasa na lang. So, ganun sa kanila. Sa atin kasi hindi malaya tayo magbasa, malaya tayong kanya-kanya interpret. Malaya tayo, di ba? Sa Pilipinas na mag-interpret ng kanya-kanyang translation. Pero sa kanila kasi, kung sino lang, kaya nabubulag sila sa katotohanan. So, ayun. So, inaasahan kasi nilang tagapagligtas is sisave sila sa Romans, yung itsura niya, pinanganak na sabsabal, hindi ganon. So, hindi ganyan. Iba yung plano ng Diyos sa plano ng tao eh. Ang plano ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Pero, yung plano ng tao, akala nila pang physical things na, okay, siya yung king, i-save niya tayo sa mga Romans kasi ito yung sumakap sa atin. So, that's why hindi sila niniwala kay Jesus. So, yung Emmanuel, sinabi dyan, God is with us. So, sa mga Jewish, pag sinabing Emmanuel, meron silang protection and deliverance from God. So, ibig sabihin, okay, Emmanuel means protection and deliverance. Yung mga Jewish, maproteksyonan sila ganon. So, sa atin, ganon din. So, God is with us. Malayo na tayo sa fear and anxiety. Charot. Anxiety. Yon. So, matatakot ba tayo? Siyempre, oo, matatakot tayo. Pero ito na, utos na ng Panginoon na, do not fear. Diba? So, being God is with us, hindi lang pinangako ng Diyos na isi-save kita, kundi sasamahan pa kita. Wow! Diba? Sobrang grabing gift na to, Lord. Diba? Ay, hindi. Grabing gift na, no? So, ayun.
The greatest gift is not just salvation but also God's presence with us. 'Di ba? So, ayun yung isa sa greatest gift na matatanggap natin about salvation. Dahil lagi tayong kasama ng Diyos, grace pa nga lang, di ba? So, ayun. So, para sa conclusion, many people celebrate Christmas without ever receiving Christ. They admire the story but miss the Savior. So, di ba, uy, Bethlehem, acting-acting, di ba, ganon. Acting-acting sa church. Pero, na-receive mo na ba talaga yung greatest gift? Or alam mo lang yung kwento. Diba? They open presents, but leave the greatest gift unopened. Yung gift of salvation. Jesus Christ. So application, as Christian, let us respond with faith, obedience, and worship because the greatest gift has already been given to us. So yun lang. God, the greatest gift. So sabi sa 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for inexpressible gift. So, pwede ba tayo mag-pray? Kasi pupunta kasi kami sa Riverside, joke lang. Excited! So, let us all pray. So, kung meron kayong gustong taong ipag-pray na naisip nyo, feeling ko ang tao na to, hindi pa niya nare-receive yung greatest gift. Pwede siya ipag-pray ngayon. Yung sa tao na sa tingin mo kailangan makatanggap ng greatest gift. Pwede siya ipag-pray. So, habang nag-pray ako, pag-pray niya siya. Okay, let us all pray. Father God in heaven, thank you, Panginoon, sa gift na natanggap namin, Panginoon. Thank you, Lord God, sa salvation. Thank you, Lord God, sa anak mong si Jesus Christ na binigay mo sa amin. Thank you, Lord God, kasi atong gift na to, hindi nasisira, hindi naluluma. Panginoon, salamat. Salamat, Lord God, dahil habang buhay namin siyang mararanasan, Panginoon. Habang buhay namin, hawak-hawak, Panginoon, itong gift na ito, salvation, Panginoon, na makasama ka namin, Panginoon, sa langit. Lord, thank you din po, Panginoon, dahil sa lahat ng mga nilalang, Panginoon, na nilikha mo. Kami, Lord God, yung pinaka-blessed. Dahil nilikha mo kami, Lord God, gamit ang iyong kamay. Hindi lang, Lord God, ang iyong boses. Thank you, Lord God, dahil binigyan mo kami ng buhay, na pinanganak kami, Lord God, sa mundong ito at nilikha mo, Panginoon. And thank you, Lord God, sa salvation na na-receive namin. Thank you, Lord God, sa grace, sa love, sa forgiveness, Lord God, na patuloy namin na nararanasan, Panginoon. Thank you, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon din kami, Lord God, ng forgiveness sa ibang tao. Magkaroon din kami ng compassion sa ibang tao. Magkaroon din po kami, Panginoon, ng awa, Lord God, at magpatawaran, Panginoon, kami ang bawat isa. Dalangin din po namin, Lord God, na yung mga tao, Panginoon, na hindi pa nakaka-receive, Lord God, ng salvation, Panginoon, dalangin po namin, Lord God, yung mahal namin sa buhay, Lord God, na hindi pa nakaka-receive is, we pray, Panginoon, na buksan niyo, Lord God, ang puso, isip nila, Lord God, upang maunawaan, Lord God, ang salvation, Panginoon. Maunawaan nila, Lord God, yung hirap mo sa cross ng Kalbaryo, yung sacrifices na ginawa mo, Lord God, para sa amin, na maranasan din nila, Panginoon, yung love na iyon. Dalangin din po namin, Lord God, sa hapon na ito, ang aming kakainin, Panginoon. Kayo po, Lord God, ang siyang mag-bless ng aming food at magsibing kalakasan ng aming katawan. At pang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.